Isa nga sa mga patok at tinatangkilik na cosplayer ng Baguio ay ang impersonator ni Michael Jackson. Paano ba naman kasi? Kuhang-kuha niya ang sikat na dance moves ng King of Pop na talagang tumatak na sa atin. Kaya naman, ano pa ang hinihintay nyo mga kaifontok? Makihataw na at kilalanin ang Michael Jackson ng Baguio. Walang iba kundi si Daryl Versosa, also known as Daryl Jackson. Hi! Ayan, grabe ano, parang buhay na buhay ang ating studio, Sir Daryl. And kumusta naman ang pagiging Michael Jackson ng Baguio City? At hindi lang Baguio City, buong Cordillera. Yan nga po, masaya naman po so far kasi marami naman po tayo napapasaya mga tao. And sa pamagitan nga po ng ating talento, nating mga Cordillera ay nakakapagbigay tayo ng saya sa ating mga Pinoy. Oo. Daryl, you are one of the Baguio City's most famous cosplayers, no? And of course, impersonator ni Michael Jackson. Kwentuhan mo naman kami kung paano ka nagsimula. Bakit si Michael Jackson pa talaga ang napili mong impersonate? Ayan. Si Michael Jackson talagang first or pinaka-nauna kong nakilala na artist na nag-inspire talaga sa akin deeply. Kaya kumbaga kung ano yung katauhan ni MJ, kung ano yung parang pagka soft-hearted person niya, kung paano siya ka-humble sa mga tao, I also actually parang inaano ko siya, parang kina-character ko. Parang not character but parang naisasabuhay ko rin mismo yung paano siya yung ugali niya, parang ganun. Oo. Dahil nakikita ka na sa Session Road, every Sunday. Kumusta naman ang pagtanggap ng mga tao kay Michael Jackson ng Cordillera? Mostly positive naman, pero may mga ilan din tayong mga negative tayong nakukuha paminsan-minsan. Lalo na yung mga siguro hindi familiar kay Michael Jackson. Lalo na yung mga siguro yung mga matatanda na. Pero don't get me wrong, yung mga matatanda talaga noon is, di ba? I'm not saying everyone, no, pero yung mga dating mga nagpa-fan kay Michael Jackson is mga matatanda na ngayon kasi. So they know that, pero yung mga talagang ninuno siguro wala na. Hindi nila mag-gets, parang ganun. Pero actually so far masaya naman pag talagang dinudumog, kumbaga nagpa-perform kami sa Session Road, which is I'm really grateful. Yun nga lang po, hindi namin makontrol ang crowd paminsan-minsan, pero we try our best naman po para ma-maintain po na still positive yung environment namin pag nagpa-perform kami. Oo. Kasi sa Session Road, madami ng cosplayers doon, So sobrang popular na ng busking at cosplay sa Baguio. What do you think na nag-contribute to this new interest? Diba? Kasi ngayon nakikita na natin maraming mga tawag dito, impersonators ng ibang mga artista, ng ibang mga anime. So, bakit kayo nagkakaroon ng interest yung mga tao sa mga ganitong, sa mga cosplaying? Isa na siguro kasi dahil yung Session Road is parang ginawa talaga siyang art. Kumbaga kaya nga tinawag na Baguio Creative City. Kaya lumalabas talaga yung mga artists natin. Makikita natin talaga, lumalabas talaga yung mga kumbaga ito yung parang character mo parang nagiging ibang tao kapag ako kumbaga ako I'm a very introverted person din ako. So siguro pag nag-iibang anyo ako like Michael Jackson, I become a totally different person. So kumbaga kung doon mo nilalabas mo yung art yung through that way. Kaya siguro din doon na-inspire yung mga ibang tao na gawin din nila yung mga nagagawa tulad ng nagagawa ko po. Oo, parang sinasaniban ka siguro ni Michael Jackson. Sa totoo lang. Kaya napapakita mo yung mga moves niya, Mismo po. So sa Session Road, every time na sumasayaw ka ng mga moves ni Michael Jackson, may mga ibang tao ba na sumusunod sa mga steps mo din? Mostly yan yung mga bata po, yung mga na-inspired. Yun nga po yung maganda kasi at the very young age, na-inspire talaga ako sa mga batang lumalapit na nagpapaturo. Kuya, paano po yung ganito? Yan. And then I actually tell them na may tutorial ako sa ganito sa page ko. Gusto mo tignan? Nandun lahat ng mga tutorial ko na ginagawa ko regarding kay Michael Jackson. Ayan, so kung gusto nyo rin po, nandun lang po sa page ko, kalkalin nyo lang po lahat po dyan ng steps or signatures ni Michael Jackson. Tinuturo ko po via Reels on Facebook po. Ayan. Dahil yung mga moves ni Michael Jackson, talagang mahirap, mahirap sayawin, mahirap tularan yung mga moves niya. Pero sa iyo, paano mo to nagagawa?
Sa akin kasi parang hindi siya talaga madaling gawin. Up until this year, I've been impersonating Michael Jackson na for almost 15 years. Still, hindi ko pa rin ma-perfect naman po lahat. So, hindi naman po talaga kasi ma-perfect kagad-agad yan. So, there's no shortcut to great success nga tawag nila, sabi nila. Pero ito lang masasuggest ko, no, if you really want to learn something, you do it passionately, no? Gawin mo, wag kang susuko. Kasi pag tinamad ka kagad, there's nothing's gonna happen talaga sa'yo. Kaya, push forward kung gusto mo talaga matutunan. I started way back nung nag-aaral pa lang ako. Wala pa akong sariling computer nung pupunta pa ako sa computer shop. Or I bought a DVD, nung uso pa ang DVD. I-rewind ko yan. Rewind, play. Pause. Ano ba yung ano ba yung specific position niya? Yung mga details, simple details, kailangan ko talagang makuha yan. Kasi, especially if people are very critic nga talaga kung titignan nila yung mga sayaw mo. Yan. Daryl, yung si Michael Jackson, ang daming challenges, ano? Opo. Sa iyo as Daryl Jackson ng Cordillera or Michael Jackson ng Cordillera, kumusta naman yung mga challenges ng pagiging isang impersonator ng isang King of Pop? Ayan. Tulad nga ng sabi ko kanina, they associate me with Michael Jackson as well. So kung ano yung pinagdaanan niya dati, sasabihin ka na, you are pwede bang i-bleep na lang siguro to? A child molestor or something like that, or a pedophile, or yung mga ganyan, which is actually wrong because they haven't searched deeply kasi sa kanyang story. They just talk kasi, pero hindi naman sa pero kasi that's they associate with me kasi kung ano yung mga parang inaano nila. Pero others come positively naman po yung mga iba, which is dapat talaran niyo si Michael Jackson. He's very humble. He's a humanitarian and he's been giving to the charities. At alam niyo ba si Michael Jackson, every time that he does a concert, every single time, he will donate every funds na nakukuret niya sa concert niya through charities. He will visit the hospitals and mga sick children, yan ang mga tinututukan niya. So that's what the light na nag-shine talaga para sa kanya. Oo, si Michael Jackson, madami talagang stories na magaganda na pwedeng tularan. Opo. May mga issues lang siguro na nagkakaroon ng mga negativity, pero in reality, at saka sa mga nakikita natin, marami din siyang natutulungan. Mismo po. Yes. Actually po, malalaman natin yan kasi he'll be having a movie next year, 2025, April 18. Malalaman na po natin specifically from allegations, malalaman natin yan kung totoo or hindi. So malalaman natin yung buong buhay niya, simula nung Jackson 5 pa siya, hanggang sa death. Yan. Okay. Ito, Daryl, paano ba yung isang busker, how important na malaman niya or kilalanin niya yung taong pinopersonate niya? I think you really need to deep dive talaga kung gusto nyong i-portray yung isang character na gusto nyo para naman hindi nila sabihin sa'yo na ginagaya niya lang pero it doesn't make sense. So, Daryl, aside from impersonating Michael Jackson, ano pa ang nakikita mo na kaya mong gawin as a busker? As a busker, I think since nag-start naman po talaga ako through dancing, then I can just dance hip-hop. Ayan. So I don't necessarily dance Michael Jackson. But as outside busking, I actually do photography. I am also a photographer. Ayan. Wow. So pwede niyo po akong i-book kung gusto po ninyo. Ayan. Yun lang naman. Ayan. So, I'm sure, yung pagiging Michael Jackson mo, marami kang mai-inspire, So, ayan, mga ka-iPhone Talk, sigurado akong ini-enjoy nyo ang ating kwentuhan kasama si Daryl Jackson. Tumutok lang sa ating show dahil marami pa tayong tatalakayin tungkol sa cosplay and busking sa pagbabalik ng iPhone Talk. Nagbabalik ang iPhone Talk at kasama pa rin natin ang ating guest, ang Cordilleran cosplayer at busker na si Daryl Versosa, mostly known as Daryl Jackson. Napapanood din tayo tuwing Miyerkules ng hapon sa Facebook page ng PTV Cordillera at pati na rin sa aming YouTube channel. Like, follow, and subscribe na mga ka-iPhone Talk. Ayon Sir Daryl, nakikilala na ang mga cosplayers and impersonators dito sa siyudad ng Baguio. And what do you think is the role of busking and cosplay
in promoting our Cordilleran culture? Yun, no? And that's a really tough question for me to answer nga, di ba? Kasi ayan, from what I do, hindi kasi talaga ako gumagawa ng parang sa mga cultures natin na dance. Most likely I do pop dance like Michael Jackson. But ayun nga, it's about the diversity. Yan na lang may sasagot ko dyan, no? It's how us local na talents din ng ating cultures na mga Igorots. Yeah. So we can actually also do what international artists can. Ano? So kasi sa atin, nasanay tayo siguro sa ating mga culture na like the traditional dances. But itong ginagawa ko is like we can also, para pwede natin ipakita ba na we can also do what they think that we cannot do. Parang ganun. Ayan. Oo, Ayun siya. Totoo yan. Kasi yung mga Igorot, hindi lang tayo magaling sa mga playing gongs and Truly. sa pagtatayaw. At least nakikita namin through you na may mga ibang talents din pala ang mga Igorot. Yes Ayan. po. So, Sir Daryl, ilang years na po kayong impersonator ni King of Pop? Ayan, I started way back 2009. So, 15 years na po tayo. Kung kailan namatay si Michael Jackson, doon din po ako nag-start actually. Ayan, doon, kaya nung uso nung 2009, yung mga computer shops pa talaga, tulad ng sabi ko kanina, mga DVD players, ayan. Ayan, for the 15 years, Sir Daryl, have you ever experienced getting bashed in social media because of what you do, di ba? Marami yung may mga negative na sinasabi kay Michael Truly. Jackson. And paano mo yun na nasasagot? Ayan. To be honest, ayan, marami ako may sasagot regarding this one. Especially that, you know, as Filipinos, mahilig tayo sa mga, kumbaga nasa utak, nasa na natin, parang crab mentality yung iba sa atin. So that's yun sanang dapat nating iwasan sa ating mga ugali nating Pinoy, yung pagiging crab mentality. Kasi first of all, no, yung sa mga pagbabash natin, tulad sa ginagawa ng, kung saan masaya yung kung saan dapat nagiging masaya yung tao sa ginagawa niya, dapat suportahan na lang po natin. Ayan po. Kasi po, kung lalo niya lang pong ibabash yung tao, mas lalo siyang madadown, hindi niya itutuloy yung gagawin niya. Which is for me, I also suffered from depression. And, to be honest, I got depressed from the bashers. Hindi man sa totally na nagmukmuk ako, pero siguro hanggang sa time na naging na-immune ako from the bashing, no? Siguro sa mga pagbabash, like when they say, you're a Michael Jackson, Michael Jordan, hee, ow! Mga ganun, yung inaasar ka sa daanan. Yung inaasar ka sa daanan na ganyan. Nasanay na lang ako, labas tenga na lang ako sa ganyan. Kasi, you know, siguro doon lang sila nagiging masaya na inaasar ka nila. Then, siguro hindi naman nila meant na asarin ka na in that way na maasar ka. Okay. So, yun. Pero, wait lang. In additional to that, no, I've been also called with body shaming kasi. Nababody shame din ako through my figure kasi, you know, Michael Jackson is a very slim person. Ayan. So, ako, syempre, lahat tayong mga Pinoy, hindi naman tayo katangkaran. Ang average lang naman ng mga Pinoy ay 5'5". Syempre, hindi natin achieve yung goal na gusto nila na yung, alam mo yung parang expectation. Yan. Hindi natin mamimit yung expectations nila. Kaya, I'm really sorry po. Pero I am trying my best. If pwede ko naman pong papayatin ang sarili ko kung gusto niya. Charot. Oo, Ayun. Sir Daryl, sa tingin mo ba may mga co-Igorots din ba tayong mga nagbabash sa'yo? Actually, madami din. Oh, yeah, madami. Kung sino pa yung mga ka-alien mo, dito aramidin na dati. Ang laki din agtrabaho dati nga, nasayatan, mga ganun. Ayun. Pero in fairness, nakakaya mo yung mga ganong challenges, Kasi mga lalong-lalo na sa social media, ang daming mga bashers. Opo. Pero, aside from being bashed by the people on social media, nag-trending ka sa Facebook, di ba? Opo. Nag-million views ka sa isang post ng Ifontok. And how does it feel na there are 4.6 million people watching you? Di ba? Ayan. Siyempre, I feel great kasi may mga tao pa rin po na nakakakilala kay Michael Jackson kahit na he's already been gone na for the past 15 years na. Pero ayun nga, this is what I do. I bring tribute to the King of Pop, not because I wanted to be like him. Hindi ko dahil gusto kong i-replace siya, but actually I just wanted to bring or magbigay ng tribute sa kanya because this is what this is what tribute artists do, you know? Yan. Totoo yan.
Kaya grabe, at least marami na tayong nalalaman at marami pang nai-spill regarding sa buhay din ni Michael Jackson and at the same time, sa buhay ni Daryl Jackson ng Cordillera. Ayan, mga kaifontok, marami pa kayong aabangan sa episode natin ngayong hapon. Kaya namang manatiling nakatutok dito lang sa iFontok. Nagbabalik ang iFontok at kasama pa rin natin ang sikat na impersonator ni Michael Jackson, also known as Daryl Jackson. At napakasaya ng araw na itong mga ka-iFontok kasi tuturuan tayo yung mga steps or known steps or notable steps ni Michael Jackson. Mamaya na yan. Pero ngayon Daryl Jackson, gusto ko lang matanong kung ano ba yung igorot trait na nag-contribute sa success mo as impersonator or as an busker or artist? Thank you. Isa siguro sa mga trait na nakuha ko sa mga kailan nating mga igorot ay yung pagiging determined nila, very passionate sila sa mga ginagawa nila. Kaya kung may ine-aim sila na isang bagay na gusto nilang gawin ay nagagawa talaga nila. Yun po. At saka hindi lang yun, very humble din ang mga igorot. Ayan, baka mamaya tinatanong nila kung sino si Daryl. Si Daryl ay isang igorot din po at through him, nakikita natin na hindi lang po magkakaiba yung mga talents na pinapakita ng mga igorot. Mga ka-iFontok, bahagi na ng ating buhay ang pop culture. Kaya kahanga-hanga ang mga effort at mga galing na pinapakita ng ating mga cosplayers na kung saan nagbibigay sila ng saya sa ating mga turista at mga locals ng Baguio. Tumutok muli sa isang exciting na episode ng iFontok. Malay nyo, isang araw, ang kwento nyo naman ang ating matutunghayan.